Kahit kailan, hindi po ako nagbanggit ng date ng rapture. Let me explain my side why I always say rapture 2024. Okay. Last year, I also had some vlogs entitled Rapture 2023. You know what? What's my reason by doing this? The only reason I'm doing that is for you to remain expectant of the Lord's return anytime. Wala po kasing senyales ang rapture. Wala siyang senyales. Dumarating, nangyayari. Amen? Mangyayari. Sa tao minsan, may mga okay. Naranasan nyo na po ba yung gumising kayo ng maganda tapos biglang may nangyari hindi maganda? Sa amin po, meron na po. Like nung, halimbawa, nung day na parang ako ay na-aksidente. Hindi naman po mabigat na aksidente, pero parang nahulog noon ako nung maliit pa ako. Magandang gising ng mga magulang ko, gano'n. Then nahulog ako dun sa, hindi naman masyadong mataas na place. Meron pang time, yung dumugo ang ulo ko, naglalaro lang ako, tapos natusok yung ulo ko doon sa parang pako na may mako pala roon. Dumugo, pinakamadugo pa naman ang ulo. I was 7. In-stitch yan, tinahi ang ulo ko, dugo ng dugo continuously. In fact, nung the night na tinahiyan, ang suggestion ng doktor, diyan sa FEU ko dinala pagpatutulogin niyo po siya, mami, kanong doktor, nakaupo muna. Yung semay lang na parang ganyan. Wag mo nang ihiga ng Pero kinabukasan okay din. Yan po ang sinasabi ko. May mga bagay na hindi natin inaasahan. What if gumising ka, hindi ka Jesus conscious? Di ba? Mas maganda kasi maganda yung sinabi ni Dr. David Jeremiah, every day we must expect the Lord to return. That's why I have some vlogs, Rapture 2024. Pero hindi ko sinabing rapture na. Di ba? Pero sinabi ko, pwedeng rapture na. Pero hindi ko sinabing rapture na talaga nagbigay ako ng date. Alam niyo, may kwento po ako sa inyo. I'm only a little kid. Dito po sa first naming nakita ito sa Cubao. Malit na bata pa lang ako. Dad, ano yan? Oo. Kanyang gano'n. May mga born again na ang naglagay. Sabi niya. Okay, so may nilagay kasi na picture si Jesus doon, yung parang nasa mga ulap siya. I was so little that time, pero hindi ko makakalimutan yung itsura. Si Jesus, nasa ulap, maraming angels sa paligid niya, at tapos yung mga tao pumapaitaas. Actually, inahanap ko sa internet yung eksaktong litrato, wala akong makita. Dahil hindi na po ganun ka. Medyo luma na kasi yung larawan na yun, kumpara doon sa mga meron tayo ngayon dito sa bago nating mga nakikita sa Google, mas makabago at mga AI na, no? So, mas maganda yung mga ngayon, of course. Pero, siyempre, for the sake of nostalgia, naghahanap ako ng mga luma dito sa internet na pwede pa rin natin pakinabangan, o pwede kong gamitin thumbnail sometimes para mas mapaliwanag ko sa inyo. And then, pagdating namin dito sa Espanya Boulevard, punong-puno po yan. Mula Moraita hanggang dito po sa amin, papuntang Ramon Magsaysay, papuntang na roon sa may kahabaan, papuntang Welcome. Punong-puno po yan. Pinuno ang Espanya Boulevard ng ganito. Yung nakalagay Rapture, October 28, 1992. Paano yung rapture, Dad? Ako. Ay, ganyan. Ayan ang kanilang sinasabi. Pero sabi na ng daddy ko, wala naman nakakaalam ng pagdating ni Lord. Kani daddy ko lang sa amin. Kasi kahit papano, ang daddy ko palabasan ng Biblia. So, alam niya. So, tama siya, di ba? And then, ito pa nangyari. Mas lalo akong nalito nung yung mga kalaro ko, nagsabi, ay, sabi nung isa, ewan ko, nagpapasikat lang siguro si kuya. Mas matanda sa amin yung siguro yun, nasa mga 10 years old na yun. Siyempre, nagpapatato. Nabasa namin yan, kanya. So, nag-implique ng takot sa amin. Nakalagay sa Bible, October 28 nga, tama yung Bible namin, sabi niya. So, pag bata ka, hindi ka naman nagbabasa ng Biblia. Di ba? Madali kang maloloko, malinin lang ka. So, yan po sinasabi ko sa inyo. Pero ito po, wala akong pinangalanan, wala akong binanggit na date. Dahil pag nagbigay ako ng date,
Bulaan talaga. Hindi ko gagawin yun. Pero, binibigay ko yung year. Kasi pwedeng mangyari ngayong year. Okay? So, kung ano yung pakahulugan nyo, kung ano yung inyong interpretation regarding that, what I am putting here on my blogs, it's up to you. I respect your opinion. I love all of you. Of course. And I will continue to put here some videos according sa ano yung pananalig ko. Siyempre, kung ano yung talagang nasa Biblia. Nasa Biblia, imminent ang rapture. Pag sinabi nating imminent, wala po siyang senyales. Kasi, yung second coming, may senyales po yan. Oo. Kasi bibilang ka ng 7 years after ng rapture. Halimbawa, nag-rapture ngayong 2024. O bilang tayo ng 7 taon, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sa 2031, second coming na. Pero kawawa kapag naiwan ka ngayon. Halimbawa, rapture ngayon 2024, naiwan ka. Ibig sabihin, pasok ka na sa tribulation. Makikita mo na si Antikristo, magtatayo ng third temple. Kung naiwan ka, yan ang senaryo mo. Kung naiwan ka, makikita mo yan. Magtatayo siya ng temple. Pero mga totoong believers, Jesus, yung mga nagtiwala sa kanyang grace na tinapos na gawa sa cross, hindi pa makikita si Antikristo. At hindi na rin natin masasaksihan yung pagpapatayo nito ng third temple. Ganun lang po yun. So, lately, ang daming pinapakita ng Lord sa akin sa dreams. Sa dreams. Minsan ang pinaka-nakakatakot po, talagang hiniling ko sa Lord, Lord, please lang po. Tama na po yung sa lindol. Pero, nangusap na naman si Lord sa akin. Alam niyo po ba? Ganito. Pinakita ko lang sa iyo, anak. Yun lang ang sabi niya. Pero sa spirit, still voice. Kasi ganito po nangyari. May nakalagay na po dito. Alam niyo pagkatapos ng panaginip ko, right after my dream, hindi ba na naginip ako, sabi ko, naligo ako 11 o'clock ng gabi. Kasi hindi naman po ako makatulog ng napakainit at ayaw kong buksan yung aircon sapagkat may nangyayari sa katawan ko due to asthma kapag binubuksan ko sa aircon. So ang ginawa ko, 11 o'clock, maliligo ako. And then, pagkatapos kong naligo, ewan ko, dahil sa sobrang pagod ko na rin, magnanap muna ako. Total, hindi pa tuyo yung buhok ko, nagnap lang sandali ako. Until nakita ko ang sarili ko, pasok na sa panaginip ko, nasa kusina ako. Sa kusina. At doon sa panaginip ko, yung patay ko ng daddy, daddy ko yumauna eh. Yung daddy kong yumauna, nandun sa dirty kitchen, sa kusina. Buhay na buhay siya sa panaginip ko. And then, yumanig. You know what to do, sabi niya, kasi nag-drill po kami ng daddy ko dati sa Red Cross. So, alam namin ang sinasabi niya. Alam niya sinasabi niya. You know what to do? Of course, I know what to do. So, nag-drop ako, di ba? Pagkatapos, pag una ko yan, tinakpan ko yung ulo ko. And then, nasa ilalim ako ng lamesa, sa kusina, at kitang-kita ko, ito, dito po. Yang mismong yan, yung sahig na yan. Diyan ako, gumanon ako, nag-drop ko, kinabahan ko yung ulo ko. Pero ang problema naman, yung mismong semento namin, nabuksan. Nakakakilabot, hindi ko nakita, nabuksan. Malaki, parang talagang lumuwa siyang ganon. Nagising na ako. Humihingal po ako. Lord, ako. Nagnap lang po ako. Then tinignan ko yung oras. Nakatulog po ako 10 minuto. Kasi I slept in around 11:05. Waking up around 11:15. Sa loob lang ng 10 minuto, nakapanaginip tayo ng hindi kaaya-aya. I can say hindi kaaya-aya. And then right after that dream of mine, may nag-comment pa nga rito, Pastor, nanday mo naman nakikita, daig mo pa si John. I take that as a compliment. Lord, if you wish me to be a prophet, why not? Ako, pero Lord, matatakotin ako, hindi ako katulad ng iba. Kaya wag na lang po, Lord, ako. Mangangaral na lang po ako ng salita mo. Medyo nakakakaba po yan kako sa kanya. Kasi, pagkatapos po ng dream kong yon tungkol sa lindol, nag-post na ang pillbox after 2 days or 3 days. Mag-prepare daw tayo sa magnitude 8.2 na lindol. Sa buong Kapilipinasan, sa buong Pilipinas, sa buong kabansaan natin, buong bansa. We prepare for the worst. Pero ako naman review ko, Lord,
Yung sinabi ko po sa iyo, Lord, na siyempre ayoko naman ng mga ganyan. Hindi ko po alam, pero sabi ko, Lord, may significance po. Because why in the world, right after that dream of mine, of course, meron pinost si pillbox na possibility of earthquake of 8.2 that magpahanggang ngayon po mga kaibigan ko at mga kababayan, magpahanggang ngayon, patuloy yung pagpo-post nila. In fact, I just shared 3 times yesterday dahil kailangan po talaga yan. Hindi po siya pananakot. Pillbox, explain. This is not pananakot. This is pagpaalala o pagkikare. Tama naman. Hindi po pananakot yan. You cannot, tuwan-tuwa po tayo ngayon dahil sa social media, nag-trending si Diwata. Ngayon, bago si Rico yan. Mas better. Sabi ng bata rito, at least gwapo yung nakikita natin ngayon dito sa social media kumpara nung dati. Loko-loko yung bata dito. Okay, tama naman po siya. Okay, so, ang nangyari, na nalilibang tayong masyado sa araw-araw natin. Paano pag dumating yung lindol? Yan lang po sinasabi ko. Hindi kaya talagang rapture na, Lord. Ay, doon ko lang po naman nasabi yun. Ipinaliwanag ko. And then kasi kanina, someone commented, baka mapagkamalan po kayong bula ang propeta dahil nagbabanggit kayo ng eksaktong petsa. I don't do that. I never do that. I never did some blogs stating some fixed date when it will occur. I will never, ever do that. Kasi ang rapture, imminent. So, ang sabi ko, 2024, ang 2024, saklaw po niya ang January 2024 to December 2024. Hindi ba? Pag hindi dumating ngayon, pumasok tayo sa 2025, sasabihin ko pa rin, rapture 2025. To be unexpectant believers, to meet the Lord in the air. Yun lang po. Bye-bye.